Hey guys! Welcome back to my channel. Ang video po natin for today is about paano malalaman kung scammer yang kachat mo, AFAM. So this is the updated version year 2024. Siguro kaya ka napadpad dito sa aking channel ay dahil nag-search ka. At siguro meron kang AFAM na bigla ang padadalang ka ng pera or padadalang ka ng parcel. At kung ano pa mga promises na sinasabi sa'yo. So, well done for doing that. Kasi marami po ang hindi nag-check at sila'y nabibiktima ng mga scam. So, I would suggest na kung napunta ka rito dahil curious ka at gusto malaman yung about sa AFAM mo nga, is please stay tuned and watch the video until the end. At please note na meron din po akong scam alert playlist. So, ito po yung mga listahan at andyan po yung iba't ibang topics ng mga iba't ibang scams na kasangkot ang AFAM. So, you know, if you want something specific, puntahan nyo po yung scam alert playlist ko to check other videos. At i-clear ko lang guys na kaya ako nakapag-share ng mga ganitong topic at mga subjects ay dahil yung iba is based sa aking experience, like pagpapadala ng pera, pagpapadala ng parcel, and also I'm also married to a foreigner. At mostly na nalalaman ko rin yung mga iba't ibang style ng scams na nangyayari you know, sa mga kapwa natin Pilipino dahil ako po mismo tinatanong ng mga nabibiktima to check kung scam ba yun or hindi. Then dun ko lang siya nalalaman na scam nga siya. So kaya i-share ko lang din po siya. Pero may once na nagtanong sa akin, kaya ako daw alam itong mga ano na to, mga modus na ganito at yung mga scam at bakit alam ko daw yung mga pasikot-sikot ay dahil part daw ako nung scam. So scammer ano daw ako, kasabwat daw ako nung scammer. So diba? Pero out of siguro how many people na I helped, this is the first one na talagang nag-iisa lang siya na ano talaga sa akin na inaccuse ako na part daw ako nitong scam nito. But anyway guys, without further ado, ito na po yung topic is about paano malalaman kung scammer ang inyong kachat na AFAM. So this is the updated version year 2024. Back in March 2022 guys, nag-upload na rin po ako ng video about this. So, i-update ko lang po siya dahil sa marami na rin nga po akong natatanggap ng mga messages. Kaya, i-update ko na rin siya. So, ano ba yung mga signs at paano malalaman kung scammer yung kachat mo? So, please stay tuned and watch this video until the end. So, ang first sign na scam yan ay kapag sila yung unang nag-message sa'yo. So, let's say wala ka naman sa dating apps. So, we're not talking about dating apps. So, usually sa mga social media, katulad ng Messenger, sa Facebook, and then nowadays sa Instagram, sa TikTok, sa Gmail. So, yan. Diyan sila unang mag-message. Ang ginagawa kasi nila is mag-send dyan ng maraming email sa mga random people. So, ang tawag dito is yung phishing na sinasabi. And aanin nila doon, iintayin nila kung sino yung kakagat. So, yun yung clickbait na sinasabi. So, kung sino yung kakagat at mag-e-entertain sa kanila. So, ganyan ang magiging simula ng ano sa inyo at sasabihin na nga na I saw your profile, na you're different from anyone else, at ikaw yung ang ganda na ng itsura mo, from your profile, I like that, blah blah blah. So marami na sasabihin na pang-engganyo para nga makuha yung attention mo. So yun yung sasabihin niya. Tapos sasabihin niya nga na or he or she is looking for a partner, or makakasama sa buhay, or kung ano pa man. At yung iba naman sasabihin, they're looking for yung magmamana ng kanilang ari-arian, mga ganyan. So, maraming style ang ginagawa ng mga yan. Kung kayo naman ay nasa dating app, so, I've never experienced this before, guys, kasi I've never used dating app anyway. Pero, base dun sa mga subscribers ko na nagtanong sa akin, ang nangyayari is from dating apps, ay pagka once na let's say nakuha na ng attention mo nung mga ng AFAM na ito, ay sasabihin niya, let's log out of this. Huwag na tayo dito sa dating apps mag-chat. Chat na tayo sa ating personal accounts. So, either sa Gmail nga or sa Messenger or kung saan pa. At yun yung gagawin nila. So, hindi lahat ng mga nasa dating app guys ay legit. Kaya be careful guys, marami pong scammer dyan. Number 2, so dahil nga kukontakin ka nila sa social media, so makikita mo yung mga profile nila sa Facebook,
sa Instagram, sa TikTok. Pansin nyo ba na parang ang gugwapo ng mga itsura, ang gaganda. Pag tinignan mo, parang celebrity, parang mga model. Kaya yun talaga ang pang-ano nila dyan. Kaya matatalino yung mga scammers. Kasi nga naman, kapag ordinary people lang naman ang ipapakita nila, palagay mo, mag-i-interest ka. Di part ng clickbait yan. Na ano, di ba? Doon natin binabasihan minsan yung kung kakausapin na natin yung tao or hindi, depende sa itsura. Well, I'm not saying everyone is, but majority, ganun yung case, di ba? Yan ang technique ng mga scammers. So, di ba? Hindi ka magbibigay ng interest. Mga pangit siyang ano sa inyo, di ba? So, kailangan talaga, syempre, doon pa lang, sa itsura pa lang, grab na kagad yung attention mo. Next ay, so di ba yan na nga, nahulog ka na nila sa magandang pananalita, sa magandang itsura, di ba? So, at dinagdagan pa nila, sabihin nila, sila ay yung talagang highly paid professional. So, katulad ng mga doktor, architect, engineer, yung mga ganyan, no, di ba? So, bukod sa ano na, gwapo na, ang galing pa ng mga trabaho, mayaman pa, o di ba? Sasabihin niyan, ang laki ng bahay ko sa ganito ganyan, ang business ko ganito ganyan, ang pera ko ganito kalaki. Di ba? Kung ikaw at makakahanap ka ng gwapo, mayaman na, aba syempre, aanin mo na yan, di ba? Pero guys, watch and learn. Hindi lahat ng nakikita nyo na ipinapakita at sinasabi sa inyo ay paniniwalaan nyo kaagad. So, hindi po yan ang basehan kung yan ay totoo o hindi. So, pag-aanuhan nyo rin po yan, no? Kung ganyang super dali na talagang ino-offer na lahat sa'yo yung mga magagandang points na inaano nyo sa'yo. So, di ba, usually, kapag ka makikipag-date ka naman in normal life, di ba, ano ka muna, usap-usap muna kayo ng normal, pero yung parang ang bilis ng pangyayari, di ba, na ilang araw pa lang, as in, ano na kaagad, in love na kaagad siya, ilang araw pa lang, ilang oras lang kayo nag-usap, o ilang oras, o ilang minuto lang siguro kayo nag-usap eh. Ano na, in love na, nagla-love, nag-I love you na kaagad. Ganon ba yun? Talaga lang ha. Diba? Yan, isang sign na yan, na scam yan. Kasi, they're too easy to fall in love. Yan. Ayun, ikaw naman talagang, dahil nga, aba, ang gwapo, mayaman. Eh, syempre, ikaw naman, ano ka, nahulog ka na, na-in-love ka na rin. 2 days pa lang, I love you na. Mag-husband na daw kayo. Engaged na kayo, ganon. Nag-engage kayo, hindi mo pa nakikita yan. Kalokohan naman. So, yan ang another sign na scam yan. Super bilis. Na, daig pa si Flash kung umaksyon. Diba guys? So, kaya mag-iingat po kayo dyan sa mga nakaka-chat nyo online. So, yun na nga. So, your conversation is running smoothly. Kung ano-ano na-in-love na kayo. And then, next thing, hindi mo ba napansin sa haba-haba ng mga ilang araw na kayo siguro nag-chat, wala pang video call. Wala pang voice call. Diba? Iisipin mo, bakit nga ba walang video call? Kung hindi mo pa yan nakaka-video call, try mo ikaw ang tumawag. And usually, hindi nila sinasagot yan. Dahil, ang photos na pinakita nila sa'yo, binigay nila sa'yo, ay usually nakaw po yan online. At usually, yung mga maraming account po yan. Iba-iba yung names, pero pare-pareho yung picture, yung itsura. At ang ginagawa niyan, usually, then ito yung nagsabi sa akin, bakit po ma'am, ako naka-video call ko naman siya. Ang tanong ko, gaano katagal yung video call na yan? Kasi yung video call nila ay inaabot lang ng ilang seconds or minuto. Napakabilis na ano, alam mo kung bakit? Pero usually, sila yung tatawag sa'yo, hindi yung the other way around. Kaya sila yung tumatawag sa'yo at na video call ha, dahil recorded na yan. Meron ng mga available apps ngayon na pwede mong gamitin to record yourself at makapagpanggap. Alam mo, may picture ka. Pwede mong gawin na yung picture na yon na magsasalita. Mapapansin mo yan. Titigan mo mabuti. Pag once na nag-video call sa'yo, i-record mo. At doon mo mapapansin na yung itsura nung ay para siya yung AI na ginagamit. Alam mo yun, I'm sure nakita nyo na yan sa mga Facebook o sa mga yung picture na bumubuka lang yung bibig, pero hindi gumagalaw yung ibang part ng mukha. So, iba yung itsura niya. Palagang halata mo lang na And then, kung mag-voice call man din, hindi rin sila nagbo-voice call. Alam mo bakit? Majority dyan kasi sasabihin nila they're from America. So, they're American.
at or British, at yung itsura nila is white, yung mga ganon. So, alam mong mga local, ano sila, di ba, dun sa country na yon. Pero, kaya hindi sila nagbo-voice call at tumatanggap ng tawag ay dahil yung iba dyan ay taga Nigeria. So, ang mga boses niyan, strong accent ng Nigerian. At, o kaya Indian yan, baka Indian yan. Yung iba yung accent, hindi fluent yung magiging English. Tapos, or baka naman, Pilipino yan. O, diba? Kaya hindi yan nagbo-voice call or video call. Kaya, yan po yung isang sign kung na-scammer yan. Buti nga ngayon di ba? Sa WhatsApp, sa Viber, sa Messenger, instant na makakausap mo yung tao. Tapos sasabihin, in love, tapos ayaw makipag-video call. Ano yun? Kalokohan yan. Kung kami nga, noon, nung kakaano ko pa lang sa asawa ko, nagtsatsaga yung asawa ko, tatawag sa akin, hindi kami nagbi-video call niya. Kasi that time, wala naman yung technology. This was 25 years ago. Hindi pa uso yung mga ganito na mga cellphone na pwede na makapag-video call, ha? So, 'di ba? Nowadays, 'di ba? Anong excuse niya para hindi mag-video call or para hindi tumawag sa iyo? 'Di ba? So, kung talagang mahal na mahal ka niyan at talagang na-in love na 'yan sa iyo, trust me. So, mag-i-spend 'yan ng time at mas gugustuhin niya na maka-video call ka niyan, hindi lang yung chat-chat lang. Anong kalokohan 'yan? Yan. So, another sign na 'yan ng scam. At ang next ay so, eto na nga, 'di ba? Nakuha na yung loob mo, in love na kayo, I love you na kayo. So, yan na, nagplano na kayo ng mga future nyo. Ito na, papasok ang napaka-super generous nila dahil nga they can afford it. What is money? Kumbaga nga. 'Di ba? So, ang sasabihin ng mga yan ay they were going to send you the money. So, they're so generous at bibigyan ka ng pera. And this amount of money ay, hindi lang talagang basta-basta amount of money. Hindi lang yung sabi mong 5,000 pesos. Wala yan. Yan. Mababa yan kung 5,000 pesos lang ibibigay sa'yo. Hindi aabutin ng mga 70,000, 50,000, 100,000, dahil ilang libong euros and dollars and pounds yung ipapadala sa iyo Akalain mo ha. Ganon lang, talagang they're so generous. Minsan pa sobrang generous nila. Alam mo, yung buong savings daw nila, dahil nga na-in-love na sa iyo, uuwi na siya ng Pilipinas, diyan na daw magre-retire. At so yung buong savings niya, ipapadala na sa iyo. At diyan na lang kayo pag maghahanap ka na ng bahay, at dyan na siya titira. 'Di ba? Imagine, hindi pa kayo nagkita. Ha? Pero willing na siyang ilipat ang kanyang savings, lahat-lahat, in one go. Ha? Kalain mo yan. Sino ba namang napakaan talaga? So, yung mga ganyan guys, huwag kayo maingganyo sa mga ganyan, mga kalukuhan yan. Kasi kung totoo yan, imagine pinaghirapan niya yan, ipapadala lang sa'yo ng ganun-ganun yun. Tapos wala pang guarantee yun na 'di ba? Napaka, sira ulo yan. Hindi yan totoo. Halatang scam na yan. Pagkaganyan na yung style. Iba naman sabihin mo, I'm gonna be your sugar daddy or sugar mommy. So, lahat ng allowances mo, ibibigay ko sa'yo. So, ang style naman itong mga to, ay padadalang ka ng mga picture ng mga dati nilang panadalahan. Na sasabihin niyo, oh, thank you daddy. At natanggap ko na yung pinadala mo sa GCash ko. Yung mga ganyan. At, sobrang laki ng pera. So, sa isip-isip ko, di ba? Really? Pero alam niyo guys, kaya yung nagiging scam. At yung tatandaan nyo. Dahil meron niyang money involved. Kahit anong sabihin ninyo, dyan at dyan ang patutunguhan yan. Sasabihin yan, napadala ko na yung pera, pero hindi mo pa matatanggap. Kasi nga, merong conversion rate fee, merong clearance fee, merong anti-money laundering fee, merong kung ano-ano pang mga fee ng mga yan, ng mga inimbento ng mga yan. Ito guys, ang tatandaan nyo, I've been sending money sa Philippines sa iba't ibang platform. So, online banking, direct sa, from my bank to bank here sa UK to the Philippines, or sa mga remittances. So, lahat po yan. Ang sender, ang nagpapadala, ang mag-shoulder ng fees. So, hindi po kayo na receiver ang magbabayad. So, kapag kaya na yung nagiging nangyayari na hinihingi ang kayo ng bayad sa ipadadala sa inyo, ay 100% scam po yan.
Okay? So, wag nyo na pong i-entertain yan. Don't waste your time and money dyan. And the next thing na ano naman ay apart from the money na magiging generous sila, ang next na sabihin nila ay because they're so in love with you, pinag-shopping kanila sa mall. At ang gagawin nila is padadalang kanila ng parcel. So sa parcel na to, may ipapakita sa iyo ng iba't ibang items. Ito na love, pinamilihan na kita sa mall. May mga sapatos dito, may mga bags, Chanel, Louis Vuitton, mga perfume, alahas, relo, phone, kasama yan. Dami, chocolate, may flowers pa. At hindi lang dahil nga nagkamahal nyo ng isa't isa, engage na kayo, di ba? So, meron na ring engagement ring nakasama dun sa box, o di ba? Pero, hindi mo pa yan nakikita, di ba? Napakabilis ng, style na at hindi lang yon, take note, hindi lang yon, mayroon pa siyang pabaon ng malaking amount of money. Usually, nakalagay yun sa envelope na na puro maraming pera na papel. Tapos, o kaya nakalagay sa isang box, o kaya sa maleta, o kaya sa safe. Yan. Diyan, ganyan ka-generous yung AFAM na yan, di ba? Hindi na sila nagbabother na tanggalin yung pera sa safe. Yung buong safe, ipapadala na nila yun. O kaya naman, dahil sa sobrang daming, nakamaleta na, o di ba? Napaka-engot. yan lang masasabi ko dyan. Abnormal ba yan? Ano bang utak meron yan? Kung totoo yan, ang pera, once na mo na yan, untraceable na yan, di ba? Ang dali-dali lang buksan ng parcel, ilalagay mo lang sa box, di ba? Kung sobrang dami mong pera, ba't hindi mo na lang bitbitin kaya yan? Di ba? Dalin mo at makipag-meet siya sa'yo. Isira ulo ba siya? At hindi lang yan. Alam mo bakit ganyan yung inanswer? Kasi nga, sinisilaw ka nila doon sa mga ibibigay nila sa'yo. So yan, pero yan guys, again, I can guarantee you, hindi mo matatanggap yan. Dahil, bago mo makuha yan, may biglang tatawag sa'yo na courier manager, bawal sa costume, at na-held daw yung inyong parcel o yung box mo. Pero guys, yung mga yan, dahil it's so generous, sabi nga, it's so good to be true. Diba? Na ipadala yan, usually sign na yan ng scam. At I can guarantee you guys, na yan, hanggang lang dyan, hanggang papel, hanggang messenger mo lang yan, hindi mo matatanggap yan. I mean, hindi mo marireceive yan. Ang mangyayari lang sa'yo dyan ay, sasabihin sa'yo, mau-hold yan ng courier company, i-hold yan ng Bureau of Custom, dahil meron ka pa daw babayaran ng mga kung ano-anong taxes, at meron pang anti-money laundering. Kasi nga, oh wow, guess what? May nakita silang malaking amount of money. You should not put that amount in there. And nasabihin naman itong AFAM mo, oh no, it's not my responsibility anymore. Nagbayad na ako dito niyan sa pinag-alisan ng parcel niya. Bawa kung galing siya ng US. So, nagbayad na daw siya ng parcel fee niya sa US. So, ikaw naman, dahil ikaw ang tatanggap, ikaw naman ang magbabayad ng part mo. Mga ganyan, mga katarantaduhan. So, wag po kayong kung matalino siya pwede niyang yan, bank to bank. Pwede niyang extend yan sa'yo in so many different ways na secure. Pagka ganyan na, ay isipin mo na, doktor ba to? Architect ba to? Napakatanga naman ito. Diba? Again, I can't stress enough guys na pag yan na ang sinasabi sa inyo at may papakuha sa inyo, wag po kayo maniniwala dyan kasi usually yan, na yan ang sasabihin na yan, mamadaliin ka na yan, ipipressure ka na yan, sasabihin yan, ilang araw mo lang yan, hindi, kailangan kunin mo na kaagad to within 24 hours kasi mawawala tong parcel na to or itong pera na to, ganyan. Marami na silang panakot sa'yo na sasabihin. Parang ikaw naman, magmamadali ka, magkakandarapan ka, matatakot ka, na mawala yan, or manghihinayang ka, gagawa ka pa ng paraan. Uutang ka. Usually, yan ang sasabihin nila. Mangutang ka muna, magsanla ka muna, magbenta ka ng property. Yan ang mga style ng mga hinayupak na yan, scammer na yan. Kaya guys, huwag kayo masyadong nagiging nagpapaloko sa mga ganyan. Okay? So, kapag dumating ka na sa punto na ito guys, alam mo na yan ay scam. So, another sign na pwede nyong malaman kung scammer yung ka-chat mo ay yung sa SIM nila, sa SIM card.
So, sasabihin nila, let's say, nasa Amerika sila. Pero, tingnan mo yung sa WhatsApp kung ano yung number na ginagamit. Pero usually, ang mga scammer, matatalino na yun. Sabihin nila, oh, I'm now traveling in this place. Kasi nga mayaman eh. They can afford to travel all over the place, all over the world, di ba? So, yun yung isa. Pero again, guys, ang SIM, napakadali lang po niyan kumuha. So, let's say, may kakilala yung scammer na yan na nasa USA, kasi nyo lang kumuha ng SIM. Tapos pagdating doon, ilagay sa phone sa Pilipinas. Kasi kukontakin ka naman nila via internet katulad ng WhatsApp, Viber, Messenger, di ba? Ano yan through internet. So kahit nasaan ka, pwede ka nilang kontakin. Pero either baka nasa Nigeria talaga yan or nasa Pinas o nasa India yan, o di ba? Yung mga So, kaya guys, dyan, so yun yung another sign na pwede nyo i-check yung kanilang country code, yung SIM number nila. So, ang next sign guys na yan ay scammer, ay yung pinadadalan ka ng mga unnecessary information, katulad ng ID nila. Sasabihin nila, okay, they work na militar sila. Padadalan ka pa nila ng ID, ng passport. Hindi ba sapat na pwedeng sabihin nilang na talaga Hindi. Kailangan talaga may proof. Alam mo kung bakit? Kasi nga part yun na para maengganyo ka. Dahil ikaw nga naman parang kunwari, dahil gusto mo makasiguro. Bakit? How do you know na yan ay legit? Na di ba? Na ID yan. Na yung passport. Naku, sa passport ID, sa mga ID pala, mahalata nyo ng scam yan. Kasi, sa picture pa lang guys, dapat clear talaga yung face mo, makikita nila at wala na, hindi pa nga, yung buhok mo nga dapat hindi nakaganto. Dapat clear talaga yan na makikita yung shape ng face mo. So, dapat walang sombrero, walang sunglasses, kahit nga, eyeglass, hindi pwede yan. So, kahit anong eyeglasses. So, kailangan guys, maging very, very vigilant kayo sa mga kinakausap nyo. And especially, kapag kayo ay hinihingian na ng mga personal details nyo. So, yan guys, huwag kayo magbibigay kaagad ng mga personal details, especially hindi nyo pa yan nakikita. Kahit na pang sabihin yan, kahit paanong pilit yan sasabihin niya na padadalang ka ng pera. Yun ang maging nyo na, huwag nyong mas nyo na, makilala nyo yung tao dahil sa personality nito, hindi dahil sa pera. So, di ba? Another sign na scammer yan ay, let's say, so yun na nga, nag-chat na kayo sa Messenger, sa WhatsApp. Makikita mo naman, di ba, kung online yung tao. Kung online yung tao, tapos, bihirang-bihira ka replyan. Hindi ka kinakausap, di ba? Pero na kayo, engaged na kayo, In love na nga siya sa'yo, Really? Ang taong in love, alam mo yan, every minute, hindi nga yan makatulog Maya't maya yan. Gusto kang makakausap niyan. Tapos ang tagal-tagal na naka-online. Tapos hindi ka man lang hine-hello. Ano yun? So, ibig sabihin, dahil nga scammer yan, marami yung kinakausap. So, wala pa siyang time sa'yo. Mag-iintay ka kung kailan siya available. Kaya nga hindi po pwede na tatawagan mo siya na ikaw ang una. So, kung ganyan na nga guys, yan na po yung ayan na po yung sign na scammer yan. So, at kung nalaman nyo naman na guys, so by watching this video, at nakatulong po ito sa inyo, na-realize nyo na yung palang akala nyo ay forever nyo na ay scammer pala dahil you realize na nabanggit ko dito yung ginagawa ng inyong AFAM. So, ito na po yung gagawin ninyo. So, una, tatandaan nyo na ang mga foreigners ay mga strangers din po yan. So, I understand na sometimes na gusto nyo ring pagkatiwalaan sila and para kasi iba parang alam mo nanghihinayan na kagad dahil AFAM once in a lifetime lang siguro para mga ganun yung attitude nila na nanghihinayang sila na mawala yung AFAM. Kaya gagawin naman, di ba? Magbibigay kaagad sila ng mga personal details, yung mga ganyan. Nako guys, please do not trust your personal information sa taong hindi nyo pa kilala. Kasi nga, like I said, although foreigners yan, pa rin yan, strangers pa rin po yan. So, wag kayong basta-basta nagtatrust ng mga details. You should guard that, with all your life, yung information. And it's most especially, kung itatanong sa'yo, ibibigay mo yung details mo, plus, pagka natanggap mo daw yung pinadala sa'yo, i-send mo daw yung PIN number mo at saka yung password sa account mo. Siya na lang daw magpa-process dahil malaki nga daw yung ipapadala sa'yo. Kaya siya yung mag-ano nun.
'Diba? Kalokohan. So, second thing na dapat nyo gawin, guys, ay use your common sense. You know? Mag-ano lang tayo ng reality check. Ganon. Kasi halimbawa, ang natanggap nyo mga videos or picture nung nakikipag-chat sa inyo is sobrang gwapo, sobrang sexy, sobrang ganda. Diba, ang unang reaction mo is, talaga, may love ka sa akin. Kasi yung doubt ko nandun pa rin. So, wag nyo kaagad-agad, ibibigay kaagad yung trust nyo 100%. So, use your common sense pa rin. At yung mga sinasabi sa inyo, tandaan nyo, hindi yung para nakikipag-usap ka na para kang nasa ulap na ganon. So, kailangan gumagana lagi yung utak nyo na, maging alerto. So, like I said, use your common sense. Malalaman nyo naman yan eh. Minsan sasabihin pa, oh, I will let you access my account. Ibibigay ko sa iyo yung account. Talaga lang. Guys, na another thing na dapat yung tandaan and also like, is kapag kayong under pa rin to ng common sense, guys, na kapag hinihingian na kayo ng pera, doon, mag-isip na kagad kayo. Teka, bakit ako magbabayad? So, mag-search na kayo. Bakit ako magbabayad? 'Di ba? Ako ba talaga ang liable para magbayad? So, kahit na pinipressure kayo nung kausap nyo, tinatakot kayo, no. Still, go and search at magtanong kayo kung yan ay tama. Although sasabihin ng mga yan, wag mong ipagsasabi kahit kanino. Diba? Kasi nga bakit? Wag mo ipagsasabi. Kasi pag nagtanong ka, may bayad ba yung padala sa ibang bansa? Siyempre, ibang mga kasama may mga experience na yung iba dyan. O kaya naman, they've got the right idea na mag-search online. So, 'di ba? Marami na akong ganyang nakilala na mga subscribers ko na they were the one looking at nagse-search para sa pamilya nila, sa kaibigan nila. So, 'yun, para makaiwas nga na ma-scam. And the next na gagawin mo ay do not waste your time sa taong 'yan. I-block mo na kaagad ang account niyan. Don't waste your time. When I say don't waste your time, wag mo nang panghinayangan pati yan. Kasi iba ganito kasi ma'am, ganito na po yung yung mga pinadala man niya sa akin mga picture, siya naman talaga, yung na-video call ko naman, siya na po talaga. At ang dami po niyang pinadala na parcel. Pero yun nga lang po, may babayaran ako. Hello? Diba? Like I said, dun sa una na, huwag niyong panghinayangan yan kasi like I said, hindi niyo matatanggap yung ipinadala sa inyo kung meron ng perang involved na kapalit. Kung may pera ng kapalit, wala kayong matatanggap dyan. Trust me. Ikaw ang peperahan yan. So, kung nabiktima na kayo ng ganitong scam, let's say, nagbayad na kayo sa GCash, ay i-report nyo po kaagad dyan sa GCash. At kung kayo ay, accidentally or, hindi nyo, naibigay nyo yung PIN ninyo, i-report nyo rin po kaagad yan at mag-change na kayo kaagad ng mga password. Kasi malamang at mostly ang case ay ginagamit po nila itong pang-scam din ng tao. Kaya kailangan guys, kapag kaganyan, i-report nyo yan na scam na yung account ninyo. Kasi nga, baka nga gamitin pang-scam. At least, mai-flag ni GCash at mai-postpone niyang account ninyo at para hindi na magamit. At also, kung dahil nga nakapagbayad na kayo, na-scam kayo, i-report nyo rin po yan sa NBI Cybercrime site. At then, ang gagawin nyo rin sa pagbablock ng account niyan ay, yun nga, i-block nyo na kaagad kung saan kayo kinukontak. So, kung sa WhatsApp, sa Messenger. So, kung again, yung mga sinabi ko po, kung hindi nyo po alam paano mag-report, ang Google ay very useful search engine. So, isi-search nyo lang po sa Google. Kung hindi nyo po alam, magpaturo na lang po kayo kasi it's another topic po yan na hindi rin madali. So, maybe I'll make a video about that. Pero, for now, kung hindi nyo po alam kung ano gagawin ninyo sa pag-block, pag-report, i-google nyo lang po. Another thing na gagawin natin guys, kung meron na kayong AFAM, is huwag po natin gawing, human ATM, yung mga AFAM. Although, meron silang kapasidad talaga na magbigay sa atin ng pera or mga gifts. Pero wag natin yung unahin nating pagbasihan or priority. Dapat hindi mo yan magiging priority. Kasi na yan magiging second nature na lang yan. Kapag talagang totoo yung naging feelings nyo sa isa't isa, pag nakita na kayo, maybe you can accept some gifts, pero yung mga ganyan na hindi pa kayo nagkikita, maybe wag muna kayo magtanggap ng mga ganyan. Tsaka kung tatanggap ka man ng gifts, yung simple lang, wag mo namang na unang pa lang o dahil may kaya di ba? Wag tayo masyadong maging greedy.
at para hindi tayo ma-scam. So, that's it guys. Yan po yung mga tips kung paano nyo malalaman kung scammer ang inyong ka-chat. So, kung kayo ay may questions, please comment them below. Or kaya naman, like I suggested at the beginning, kung baguhan pa lang po kayo rito, marami po akong scam alert playlist. So, marami po akong iba't ibang topic dyan na mostly, yung mga tanong nyo po ay maaaring masagot na po ng mga videos ko na naipost ko dati. At like I said guys, ang video ko na ito ay base sa experience ko, base sa mga comments at mga issues na ng mga subscribers ko, kaya ako nalalaman ito. At kaya i-share ko lang din po ito sa inyo. At I hope na nakatulong po ito sa inyo. Kung ito ay nakatulong, please don't forget to click the like button at i-share nyo na rin po ito sa inyong family and friends. Kasi you'll never know. Dahil yung mga scammers na yan ay napakagaling ng mga tao, makapanghikat ng mga tao. So sabi nga, love is sharing at knowledge is power. So kung may alam tayo sa mga ganito at na-warningan natin yung mga loved ones natin, so makakaiwas din sila na mabiktima ng ganitong scam. So that's it guys. Thank you guys for watching this video and I hope to see you in my next video. Bye-bye!